Para sa mga starter artists dyan na naghahanap ng pinakamurang drawing tablet, I offer you XP Pen Deco para sa mga digital artist na YouTuber na gaya ko. Click mo lang ang link sa description sa Shopee or Lazada or XP Pen official website. Sa mga gustong gumawa ng animation, meron akong tutorial sa CapCut at kung paano pagkakitaan, all links in the description below. Yung mga bros, today tuturuan ko kayo ang tip bago kayo bumili ng drawing tablet. So without further ado, let's begin. Tip number 1. Bumili ka ng pinakamurang drawing tablet as possible. Parkoter, wala kaming pera pambili ng drawing tablet kasi bata lang ako. E di magtrabaho ka. Meron pang other way para makabili ka ng drawing tablet. Ay kulitin mo ang magulang mo para bilhan ka ng drawing tablet. Bumili kayo ng mura kung mahirap lang kayo. Kung mayaman kayo, bumili kayo ng mahal kung tip nyo. Nakaka-bad trip lang kasi kapag mahirap kayo, tapos bumili kayo ng mahal, tapos masisira lang, which is reality. Tulad na lang ng nangyari sa akin, tumagal lang ng 1 taon, nasira agad. Paling hindi ko naalagaan. Na isang bagay na tip ko, paano alagaan later sa video nito. Bumili ka ng mura dahil magdo-drawing ka lang naman. Wala ka dapat paki sa other features ng drawing tablet, may pindutan at iba pang arte-arte dahil ikaw ang nagpapaganda sa art mo, hindi ang klase ng drawing tablet mo. Kung mahirap ka talaga, there's other way. Bumili ka ng stylus pen, mura lang pero may problema. Di mo magagamit ng pangmatagalan. So ito yung stylus pen na aking binili. So, ang problema lang dito kapag may stylus pen ka ay napupudpud yung magkabilang dulo. Itong nagdawang magkabilang dulo na to, napupudpud. Kaya kapag na-drawing ako, hindi gumagana. Kaya di siya masyadong natatouch kapag nagdo-drawing ako. Tapos yung guma naman nito nakakapag-touch naman kaso napupudpud siya. Ayun o, tingnan nyo. Napupudpud siya kaya di rin magtatagal. I recommend kapag may stylus pen ka ay bumili ka ng tip na marami para kapag napudpud mapapalitan mo kasi replaceable naman tong dalawang tip na to. Tong dalawa na to. Yun lang yung tips ko kapag meron kang stylus pen. So paano ka makakabili ng pinakamurang drawing tablet as possible? Kung gusto mo makuha agad ang drawing tablet, I recommend na bumili ka sa supermarket store near you. Bumili ka ng pinakamurang drawing tablet or online shopping sa Shopee at Lazada para di na hassle. Kaso iintayin mo dumating yung product. Paano makabili ng murang drawing tablet? Sa online shopping ay hintayin mo ang promo every monthly. Example, Shopee 4-4. Lazada 4-4. Lalo na ako sa sapit ng Pasko, Shopee 12-12, Lazada 12-12 at etc. Ugaliin gumamit ng vouchers para makatipid ka as possible. Tuwing may promo, umanap ka ng pinakamurang drawing tablet na nakita mo, pero ito yung nakita ko. I link that in the description below kung gusto mo makapili ng drawing tablet. Now sa extras. Kung fixed price ang OTG USB para sa Android or iPhone para makonek ang drawing tablet mo, wag mo bilhin kasi mapapamahal ka lang. Actually, meron kang mabibili ng OTG USB na murang-mura at gumagana naman, same din. Kung gusto mo bumili ng Artist Glove, merong ding mura. Basta wag kang bibili sa fixed price kasi nga mahal, okay? Tip number 2. Ngayon na nakabili ka na, paano mo alagahan para magtagal ang drawing tablet mo? Una ay handle with care. Iwasan mong mabagsak ang drawing tablet mo para di masira agad. Pangalawa, pagkatapos mo gamitin ay punasan mo para maging malinis lagi. Punasan mo yung dulo ng cord para di makalawang at magtagal. Pangatlo, wag mo basta iwan lang sa desktop ang drawing tablet. Pagkatapos mo gamitin, punasan mo at ilagay sa isang lalagyanan para maingatan ang drawing tablet mo at magtagal.
Pang-apat, huwag mong katamaran na alagaan mo ang drawing tablet mo. Lagi mong punasan, itabi at ingatan para magtagal sa iyo at magamit mo ng pangmatagalan. Maging aral sana ito sa inyo kasi ako nasiraan na din ng drawing tablet dahil sa kapabayaan po. Sana sundin nyo din ito para di kayo manghinayang. Tip number 3, wala akong pake kung anumang drawing tablet na bilhin mo. Ang famous ngayon ay XP Pen, Kunyon, Wacom at Gaomon. Lahat ng iyan pare-pareho lang or you will get used to it. Today, yung ginagamit ko ngayon na drawing tablet ay XP Pen Deco Fan Extra Small kasi mura. Actually, mababago yung price depende sa promo. Quick introduction, ano nga ba ang CapCut? Ang CapCut ay isang video editing software available sa mobile devices na intended sa panggawa ng TikTok videos. Ang nagustuhan ko sa CapCut ay wala itong watermark, ito ay completely free. Isa pang nagustuhan ko dito, ito ay madali lamang gamitin. At ang paborito ko pa dito, ang animations ay maangas na nakaka-attract sa manonood ang videos mo. Itong tutorial na ito ay mahati sa 4 na basics na cartoon animation na madali ninyong maintindihan. Simulan na natin sa background. So sa background ng animation mo, ito ay madali lang ilagay sa CapCut. So kung itinatanong nyo sa akin paano gumawa ng sariling background sa animation, ay walang rule sa paggawa ng drawing. Ikaw bahala kung gusto nyo sa color, by PixArt, Invis Paint, o sa computer na GIMP, or other painting software. Ikaw bahala, bros. Bros, nandito na tayo sa CapCut. Ito yung interface niya, naka-vertical. So, punta tayo sa new project. Then, kukuha ka kung anong gusto mong background. Hahanap tayo ng background para sa iyong animation. So, punta na tayo dito kung nasaan ang iyong asset. So, punta tayo sa re-edited parquater. Tapos, nandito lang yung background. Tapos, ito, pipili ka ng iyong background. Pipili ka kung gusto mo, multiple. Yan. Tapos, add. Ito na yung mga background na yung animation. Kung gusto pa magdagdag pa tayo. Dito pa, pindutin mo ng plus to, no? Tapos, magdagdag pa tayo ng isa pang background. Download. Then, itong background na tinutukoy ko. Add. Ganun lang magdagdag ng mga backgrounds sa iyong animation. So guys, ganito lang yan. Ganito lang siya kadali. Kung gusto mo ilipat yung mga background para sa iyong animation, ilipat mo kung saan mo gusto. Katulad ng ganito. At kung gusto mong taasan o babaan yung yung duration ng iyong background, pinutin mo lang tong na to para mapahaba mo siya o mapaiksi. At kung gusto mo lagyan ng transition, ganito yung lalagay mo. Yan, di ba? Kung gusto mong ganyan, kung anong gusto mong transition sa iyong background. Kung ano yung duration, kung gaano kahaba yung transition niya, ito yung duration niya. Tapos pwede naman i-apply to all para lahat na ng clips ganyan ang transition. Yan mo. Okay? 'Di ba? Okay. So ganyan naman bros, ganyan yung problema. Kung ganyan, babaguhin natin ang kanyang kunyari ang animation mo ay 4x4. Go to format. Then 1x1. Tapos kung gusto mo i-resize, ganyan. Ganun lang ang paggawa ng iyong background. I-resize mo. Yan. So ganun lang bros ang paggawa ng iyong background para sa iyong animation. Ang pangalawang ilalagay mo ay ang audio at music. So ang audio, kung gusto nyo maalis ang background noise at gawing better ang voice mo, pakinood na lang ang tutorial ko para dyan.
sa cards above or sa description below. Okay guys, ngayon maglalagay tayo ng audio. Pwede mong pindutin dito sa audio malapit sa background o pindutin natin tong audio na nandito sa choices. Ito audio. So kumuha tayo ng sounds. Kung gusto mo kumuha ng sounds, pwede kang mag voice over. Yan. Pero pwede rin hindi. So kukuha na lang tayo ng sounds sa ating gallery. Dito. Pwede kang kumuha ng extracted sa ayon sa iyong video o from device. So kukuha tayo dito ng device. Tapos itong video na to plus then ito na namukuha ang iyong audio para sa iyong animation. So, yo bros, itong video i-play mo lang tapos kung gusto mo i-cut, pwede mong i-split. Yan. Tapos itapon kung gusto mong itapon. Delete. O kaya kung gusto mong pahabain ulit. Kung gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Ganon din yung kung gusto mong sa animation mo. Kung gusto mong mag-extract, kuha tayo ng extract example, extracted. Tapos kukuha tayo ng video. Ito, may extract ang audio niya. So ito yung audio, ito yung video niya. So yan yung may extract na audio sa iyong animation. So ganun din, lipat-lipat din. Kung gusto mo ilipat ng audio para sa iyong animation, lipat-lipat mo lang kung saan mo gusto. Ganun lang din. Punta naman tayo sa next step. So sa music, pwede ka naman kumuha ng naka-built-in sa CapCut. At kung gusto mo sa labas, si Rod TV na ang bahalang magpaliwanag sa inyo. Okay? Layers and animation. So itong layers na example sa video ito ay ang mga cartoons. Mayroong animation poses as asset sa iyong animation. Again, walang rule sa paggawa ng animation. Kung gusto mo sa color by PixArt, Ibis Paint, GIF, and etc. Kung gusto mo kahit drawing pa sa papel, pakitingnan na lang sa cards above or sa description below. Tapos maglalagay na tayo ng layers sa iyong animation. So pinutin natin to. Sa na to, pinutin mo yung back sa search sa icon banda, back na to. Tapos piliin mo kung saan lagyan mo ng gustong layer. Gusto mong lagyan ng layer, then overlay dito sa na to, pick overlay. Then maglagay tayo ng overlay dito sa natin. So ito re-edited par quarter. Tapos ito. Tapos pwede mong palakihin o paliitin. Ikaw bahala bros. Ganyan, lalagay ko siya dyan. Tapos kakat natin. Tanda. Cut natin, split. Tapos basura. Then dagdag pa tayo ng isa pang overlay na nagsabi siya ng yo. Yan. And diba? Makakagawa na siya ng animation. Bro, yan. Itong video na to ay related sa school or okay, lagyan natin ng animation tapos tapos kung anong gusto mong animation, yan, maano naman yan, diba? Para talaga siyang gumagalaw. So ito ang lalagay ko. Ito yung gusto kong ilagay. Yan. Gusto ko lang babaan siya ng 1 millisecond. Ayan. So ito. Yo bros, itong video na to ay related sa school. Alright? So yun lang paggawa ng layers. Ang paglalagay ng text, ito yung typographic effect sa iyong animation. Nilalagay ko ito para iparating sa audience ang nais mo sabihin na madaling nila may intindihan.
Bros, let's say maglalagay tayo ng text para sa iyong animation. So, gagawin mo lang ay back. Tapos, ito lahat ng nagawa mong imbis na ipindot ka sa bawat isa dito, ang gagawin mo na lang ay back ulit. Tapos ilagay mo, pipili ka dito sa text. Yan. Tapos mag-add ka ng text kung saan gusto mong lagyan ng text. So dito ko gustong lagyan ng text kung saan yung tinuro niya. Then add text. Ayan po. Lalagay ko school. Tapos kung ano yung laptop natin to, kung ano yung style niya, kung black ba siya, kung anong gusto mong kulay. Pwede mo rin lagyan ng kung ano yung font design niya, kung anong gusto mong font. Ito yung paborito ko, postmodern. Then ito, ganun din, pwede mo siyang palakihin o paliitin ko kaya may place siya kung saan mo gusto. Ano ulit? Pwede mong i-edit kung anong gusto mong anong gusto mong sabihin. Then check. Ganun din bros, pwede mo siyang lagyan ng animation. Ganun ulit. Animation. Kung anong gusto mong animation para sa kanya, para sa iyong animation. Yan, when tong gusto napili ko, then check. At kahit anong gusto mo guys na gawin. So ito na yung kinalabasan. Na to, related sa school, alright? Kaya ilalagay ko. Okay. Yo bro, ako muna today, wala si Parkoter. Today, tuturuan ko kayo paano mag-bounce effect sa CapCut. So sa hindi na alam, ang bounce effect na tinutukoy ko ay ganito. So nag-guess mo na, and without further ado, let's begin. So ngayon, dito na tayo sa CapCut. Tap new project. Then, punta tayo sa stop photos. Kung anong gusto mong background, kung puti ba yung background mo o maglagay ka ng background kung anong gusto mong background. Then ito na yung background mo, puti. Then maglagay tayo ng ating animation na layer. Then add layer. Then pumili tayo dito kung yari na normal. Then ito na siya. Kung yung animation mo na layer. Then magdagdag pa tayo ng layer kung saan gusto mong lagyan ng bounce. Bali gusto ko dito lagyan ng bounce. Tap po dito. Tapos add tayo ng overlay na nag-okay siya. Yeah. Ayan, nag-okay na siya. Para magkaroon ng bounce effect. Tap this overlay. Tapos punta tayo sa animation. Tapos in. Tapos kung saan gusto mong animation, gusto ko mini zoom. Dapat mini zoom. Yan. Dapat sobrang ikli. Sobrang ikli lang 1.1. Yan. Para magkaroon siya ng bounce effect. Yan. Ngayon may bounce effect na. Cut natin to. Tapos lagyan na tayo natin i-export. Tayo na natin i-export. Pwede mo naman 48180 dapat 25 yung mo, yung frame rate para hindi mahalata yung bounce effect, then export. Yung mga bros, today tuturuan ko kayo paano alisin ang background noise sa iyong audio nang isang click lamang. And without further ado, let's begin. Yung mga bros, today tuturuan ko kayo paano alisin ang background noise sa iyong audio
Now isang click lamang. And without further ado, let's begin. Actually, huwag kayong mag-alala. Maiksi lamang itong video na ito. Pwede nyo rin itong gawin sa PC or Android phone. Ituturo ko lahat sa isang video na ito. And let's get into it. So bros, nandito tayo sa CapCut PC. So ito yung video natin kanina na na-edit. I-edit natin. So ito yung video na nakita nyo kanina. So ang gagawin na lang natin ay ito ang ano niya, yung audio niya. Bali, i-remove natin ang background noise nito. So punta tayo dito sa export. Then punta tayo dito sa export audio only. Tapos dito, dapat WAV. Then export. Okay, tapos na ma-edit yung audio na yun, i-search natin ay Adobe Podcast Enhance Voice. At ito, okay, mag-choose tayo ng file. Then open. Bali, ito na yung audio na inano natin, i-download na lang natin. Punta tayo ulit sa CapCut. Tapos, ang gagawin natin ay i-replace natin tong audio na to. Then, delete. Then, punta tayo ulit dito sa import. At dito sa enhance WAV. Enhance voice. Yan. Open. Bali, ito na yung audio na na-enhance na. Bali, ito na yung voice yun. Bali, ito yung result ng ano na yun, ng video na yun na wala nang noise. Bro, nandito tayo sa Edge at isa-search natin ay Adobe Podcast Enhance. Then dito tayo sa pangalawa. So ang gagawin na lang natin ay choose files. Tapos sa WAP. Yan. Alright, tapos na, kaya i-download na natin. Download. Okay. Tapos pupunta tayo sa CapCut. So ito yung video na na-edit natin. So ang gagawin ko na lang ay i-mute yung audio nito. Tapos mag-add tayo ng audio na na-enhance. Yan, ito yung audio na yun. Bali, ito na yung enhance na audio niya. So, ganun lang ang paggawa nito So, export na natin. So, ganun lang ang paggawa nito sa mobile. So, yun lang gaano kadali i-remove ang background noise sa isang click lamang. Wala nang edit-edit pa, gagamit tayo ng AI. Sa totoo lang, madami nagre-reklamo sa comment, di ko daw talaga na-remove ang noise masyado sa last video natin. So, basura ang last video na yon dahil sa video nito. Nga pala, for better quality talaga ng iyong pag-voice record, I recommend na bumili ka na lang ng mic na murang nahanap ko. Link in the description sa Shopee or Lazada. Paki-follow na rin ang aking Facebook page. Bali, nagbebenta ako ng art-related stuff. At hanggang dito na lang. Kung interesado ka paano ako nag-edit ng PNG animation katulad nito, pakinood na lang ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. And see you in the next video. Yo bros, today tuturuan ko kayo paano gumawa ng moving background pattern sa CapCut. Ginagamit ito ng mga animators para mapaganda ang kanilang animation, para magkaroon ng high audience retention. And without further ado, let's begin. Hey bros, mag-edit na tayo. Bali, ito lahat ng mga applications na ginamit ko. So, punta tayo dito sa Ibis Paint. Then, punta sa gallery. Bali, ito ang gagawin natin bros, yung pattern na to. Itong pattern na to.
So, punta tayo dito sa plus button. Then, siguraduhin mong 1920 at 1080p yung canvas size. Dapat ganyan ang laging canvas size niya. Then, okay. Then, ganito na siya. Let's say, natapos mo na ang iyong drawing. Okay, natapos mo na ang iyong drawing. Ang gagawin mo na lang ay dito sa ano na to, tools na to, then bucket fill, then hanapan mo siya ng kung anong gusto mong kulay sa iyong pattern. Ito ang gusto ko, parang may pagka-brown siya na may pagka-flesh. Ganyan, then bucket fill, and anuhin mo muna, ayusin mo muna kung saan mo gustong layer. Yan muna yung layer niya na gusto mong i-edit. Then bucket fill. Yan, bucket fill mo na. Bucket fill mo lahat. Yan na. Tapos punta ka dito sa bucket fill ulit. Bucket fill ulit yan, di ba? Punta ka dito sa mask brown. Yan. Yan. Bali ito na yun mga bros. Paano gawin yung pattern na yun? Punta dito sa ano na to, layer na to. Then pinutin natin tong move button. Yan, layer move. Tapos pinutin natin tong repeat na to, i-on natin. Wait, yan. On natin yan. Tapos ito na. Ito yung mangyayari. Magkakaroon na siya ng pattern. So bros, piliin nyo lang i-distansya nyo kung saan nyo gusto. Kung anong gaano kalaki yung ano nyo, yung picture na pattern. So yan. Ito na ang iyong pattern. Bali, ayusin na lang natin. Gusto ko ganito. Yan. Ito na yung pattern ng iyong animations. So, check. Okay. Ang gagawin mo na lang ay save as PNG. Okay, bros. Punta naman tayo sa CapCut. Tapos, mag-edit na tayo sa CapCut kung paano i-move yung pattern na yun. So, punta tayo dito sa CapCut. Then, paano natin gawin yung paano natin ito gawin. Then, punta ka dito sa new photos, then black, then add. Bali, ito na yun. Yung nagawa mo. So, yun mo kung gaano kahaba. Tatong 20 seconds. Then, split. Then, wag natin lagyan ng ending para mag-loop siya. Then, punta tayo dito sa overlay. Then, tick natin yung gusto mong pattern. Ito. Then, ito na yung pattern na ginawa natin sa IPS Paint. Ang gagawin mo na lang ay, siya, pahabain siya kung saan yung, ng ending niya. Then, putulin natin. Then, okay. Siya, kung nag-vibrate siya, yan. Tapos, ang gawin mo na lang ay, pinutin mo to ng dalawang kamay. Then, ganyan. Tapos, i-rotate mo siya. Ng ganyan. I-rotate mo. Tapos, paganyanin. Ganyan. Tapos, ang gagawin mo na lang, ganyan na. Pag ganyan na, punta ka dito sa dulo, tapos pinutin mo tong diamond na may plus na to. Ito yung keyframe na to. Keyframe tawag dito. Tapos, urong mo siya sa dulo kung saan gusto mo. Then, pindutin mo to. Tapos, iurong mo siya kung saan yung katapusan niya. Ayan. Bali itong mangyayari. Gumagalaw na siya pag plinay mo. Diba? Bali ganyan ang mangyayari. Ganun paano gumawa ng moving pattern sa CapCut. So, anong gagawin na natin dito ay post na natin at natin kung export na natin sa 180p. Then, export. Then, export. Ito na yung mangyayari. Yo bros! Today, tuturuan ko kayo paano mag-TV screen effects sa CapCut or other editing software.
Basta TV screen effect, animation, ito ay ginagawa ng mga animator sa kanilang videos para ma-avoid o maiwasan ng copyright o reuse content. Of course, wag mo lang abusuhin gaya ng episode ng anime sa YouTube, wag mong gayahin yon. O papasok ito sa fair use, gumagawa ka ng komentaryo habang nag-TV screen para, again, ma-remove ang copyright. Pwede nyo rin itong gawin. And without further ado, let's begin. Okay bros, nandito na tayo sa ating tutorial. Bali ito lahat ng mga apps na ginamit ko. Ang gagamitin natin ngayon ay IBIS Paint. Ito lahat ng mga apps na ginamit ko sa pag-edit ko ng parquoter ko. At paki-download nyo na lang sa lahat ito sa Google Play. ADB Screen Recorder kapag nagre-record ako ng screen. ADB yung ginamit ko sa pag-record na screen. So, pupunta na tayo sa ating tutorial. So, dito sa IBIS Paint, on go to gallery. Then, ito yung example na yun. So, punta tayo dito sa plus. Then, ito dapat ay 2048. Then, ito. Tapos, kung yari, natapos mo na ang iyong drawing. Okay, natapos mo na ang iyong drawing na kung yari, nakapag-drawing ka na. Tapos mo na ma-drawing lahat ng mga ano na yun. Ang gagawin mo na lang ay punta ka dito sa layer. Tapos kailangan dalawang layer mo, may transparency. Kung paano mag-add ng transparency at pa rin tayo ng naka-transparency. Paano itapon yung transparency dito sa basura na to. Ang gawin mo sa transparency para makita mo ay talagang ito na transparency na to. So ito natin, i-select natin to para malaman natin kung saan mo gustong pindutin o i-edit. Then punta tayo dito sa tool na to. Tapos dito sa magic wand. Then select natin to. Tapos ang gawin natin ay punta dito. Tapos i-cut. Yan, makikita mo na siya. Talagang nakat na siya. Tapos dito, remove. Yan na yung screen ng iyong animation. So paano mo i-save dito sa ano na to. Tapos save as PNG. Yung other way na gawin natin to, ang gagawin natin ay ganito. Ganito siya. Ito ang gagawin natin. Ay ito, punta ka dito sa in-edit mong ano. And then edit natin. Edit natin. Yan. Paano gawin yon? Ang ano na yon, ang green screen. Para sa iyong animation na may gumagalaw, gagamit tayo ng green screen para kapag may gumagalaw, basta gagamit tayo ng green screen. Kapag walang gumagalaw, gagamit tayo ng transparency. So, paano gawin yan ay punta ka dito sa layer, then add tayo ng import images. Ito, nag-download ka dapat ng green screen sa Chrome. Ayan. Bali, ganyan. Papalakihin na lang natin ito. Yan. Tapos, check. Okay. Then X. Ang gagawin mo na lang ay lipat mo siya kung saan mo layer para mapailalim siya. Okay na yan. Tapos ang gagawin mo, ganyan na siya. Ang gagawin mo na lang ay pinutin natin tong mas mataas na layer. Tapos baba. Ayan, nag-merge na siya. Ang gagawin mo na lang din ay pre-select ulit. Then ito, magic wand. Pre-select ang tawag dito eh. Then yan, select na. Tapos ang gagawin mo na lang ulit ay punta dito sa box na to. Then cut. Okay, nandito na yung ano mo. Okay, nandito na lahat ng ano mo, 'di ba? Talagang siya, transparency. So paano ma-save yan? Ay dito, punta ka dito sa ano na to. Sa back na to. Then save as gallery. Okay bros, ang gagawin naman natin ay kukuha tayo ng video clip sa anong gusto mong mga videos na ipapakita sa iyong video. So punta tayo dito sa Google Play at i-download natin itong ADB Screen Recorder. Download nyo yan, tapos open nyo at tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin. Punta ka dito sa plus na to. Start now. Tapos ito na yung ano niya. Kung magre-record ka ng screen. Tapos dito tayo sa option, settings. Make sure na
na yung audio niya ay naka-internal. Kaya lang kaso ano lang yan hanggang Android, pang Android 10 lang yung pwede na gumamit. Yan, dapat naka-internal siya. So punta tayo dito sa sa YouTube kung saan gusto mong kumuha ng clips para di ka ma-copyright o kaya para di mo na i-download yung video na yun. So punta tayo dito at anong gusto mong clip basta para hindi ka ma-copyright. So punta tayo dito. Ba, tapos yan na natin to. Tapos i-record mo na screen recorder. Then repeat na natin. Say pagkatapos mo i-record, ano natin, stop natin. Stop. And na-record na yan. So punta tayo sa video. Ayan. Ito na yung na-record mo. Ito na yung na-record mo na screen record. Ayan. Diba? Tali dadaan mo na lang yan pupunta na lang tayo sa CapCut para i-edit natin yung na yun. So punta na tayo sa CapCut. Then let's ready to go na. Okay, nandito na tayo sa CapCut. Tap new project. Then stock photos. Then white. Then ito na yung natin. Then punta tayo dito sa overlay. Add overlay. Then yung Saitama na yan. Paanin mo siya. Tapos ulit. Add overlay ulit. Tapos yung yung may transparency. Yan. Para makita niya yung na pinapakita niya yung yung video. And play. Ito sa new project. Then dito sa video. Tapos itong na to na gumagalaw. Then play. Dito ituturo ko sa inyo kung paano yung pattern na yan sa next video natin. So stay tuned lang kayo. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin to. So punta tayo sa overlay. Then add overlay. Then dito sa photos. Yung inedit natin na green kanina. So ito. Yung green screen niya. Yan. Yan siya. Tapos palaki lang natin ng konti. Yan. Mayari ganyan. Nagpapakita siya ng video habang diba? Ulit. Yan, diba? Yan, diba? Tapos natin to, kung gaano kahaba yung video na yun. Kung gaano kahaba, ganyan kahaba. Kung gusto mo ganyan kahaba, then cut na natin. At cut na natin yung ending. Huwag natin lagyan ng ending. Then delete. Tapos export na natin to. Tingnan natin. Ayan, play. Diba? Ganda tingnan. So, try na natin to export ng 180p, then 25, then try to export. Okay, dito naman tayo sa CapCut ulit. Gagawin na natin ay green screen. So, punta tayo dito sa natin, sa videos kung saan yung na-export mo na na glim. Mamaya muna yan. Punta tayo dito sa stock photos, then black. Ito na yung black na na yun. Tapos punta tayo sa overlay. Tapos yung Saitama ulit na video. Yan. Diba? Ayusin mo, adjust mo. Tapos yung ng kay Glim. That overlay. Then yung natin na videos. Na in-export natin kanina. Ito yon. Then ito yon, diba? Tandaan nyo. Kailangan lang natin ay tapos chroma key, then pick natin tong green na to, then okay. So yan, chroma key natin. O yan na, chroma key na. Tapos pinutin natin to. Adjust mo yung video na yon, kung paano mo i-play. Yan. Tapos adjust mo rin to. Tapos play na natin. Diba? Ganun na lang yan.
paano mag-TV screen may green screen kapag may gumagalaw na video. Gano'n lang 'yun. Gano'n lang 'yun mga bros. So export na natin, then export. Jellybean, we know you fake your videos. What? What are you talking about? I don't fake my videos. You don't have to lie. We already know. Okay, fine. I confess. I do fake my videos. You guys are making me feel guilty. So here's the real footage. Yung mga bros, today tuturuan ko kayo paano mag-edit ng PNG animation katulad ni Jellybean. Wala akong nakitang tutorial nito, kaya ituturo ko sa inyo sa mobile. At madali lang ito. Gagamit tayo ng app na CapCut at Ibis Paint. Libre lang ito sa Google Play at App Store or App Gallery online. And without further ado, let's begin. Okay bros, nandito tayo sa Ibis Paint. So, ito yung drawing natin. So, let's say natapos mo na ang iyong drawing, ganito yung itsura niya. So, ang gagawin na lang natin ay lalagyan natin siya ng border. So, ang gagawin natin ay select natin to, tapos ganito. Pakita natin yung transparency. Tapos punta tayo dito sa tools, tapos effect, filter. Tapos dito sa style banda, ay stroke. Pinutin natin yung stroke. Tapos adjust natin. Bali, ganito yung itsura niya. Adjust natin yung kung anong gusto mong kulay. Gusto ko puti eh. Yan. Para tapos adjust natin kung gaano kakapal. Oo, yan. 'Di ba? Tapos yan na, ito, meron na tayong PNG. Tapos save na natin sa PNG. Save as PNG. Tapos gawin mo yon sa lahat ng mga drawing mo. PNG Animator. So yun lang mga bros. Naghahanap ka ba ng drawing tablet para sa iyong arts? Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng pinakamura online. Click the link in description below sa XP Pen, PH, Shopee, at Lazada. And if you're in the other countries watching me, click Alibaba link in the description below. Huwag kayong mag-alala, ito ay legit. Affiliate marketing. Hanggang sa dumating ang product sa inyo. And without further ado, let's get back into the video. Yung mga bros, today nandito na tayo sa CapCut. So, pinutin natin tong new project. Tapos pinutin natin tong Minecraft na stock photo, na stock video. So, ito yung stock video na nakita ko. Kaya sa mga nagtatanong kung paano ko to din-download, di ko sasabihin sa inyo kasi baka ma-demonetize tayo ni YouTube. So, punta tayo dito sa task ratio, tapos dito sa TikTok na ratio banda. Para mag-ano siya ng vertical na Tapos, palakihin natin. Ganyan. Yan. Tapos, check. Tapos, punta tayo dito sa audio kung saan nag-record ka ng audio. So, pwede naman dito sa na to. Sa file mo kung anong gusto mo. Kayari ito. Yan. Pwede naman mag-record ka ng voice dito sa mo. Mag-record ka ng voice. Ayan, pwede mag-record ka dito kung gusto mo. So, ito na yung natin, yung nating audio. Kaya maglalagay na tayo ng PNG na inedit na natin kanina. Dito sa photos, ito yung PNG. Para sa gusto mag-practice, I link that in the description below para mapag-practicean nyo kung paano mag-edit ng PNG na glimpse. So, ito yung pipiliin ko yung normal tapos yung nakapikit. Bale, uurong ko to kung saan ko gusto. Tapos, ito naman, bale, dito ko siya ilalagay.
kunyari pumikit siya, yan. Depende sa kung anong audio na anuhin mo, yan. Papantay ko. Maglagay tayo ulit ng layer. Yan. Bale ganito ang itsura niya. Bale ganito yung itsura niya pag nag-ano siya ng PNG. Ganito. Paano maging macho? 'Di ba? 'Di ba? Ayan o. Tapos ano ka ng mga emosyon niya kung depende sa kung ano yung nasa audio mo. Tapos maglalagay ka ng hi dito, maglalagay ako ng okay kung gusto ko. Paano maging macho? Yung mga bros today, tuturuan kita paano. O, di ba? Okay. Ang ano, tapos, so, paano naman natin lagyan ng animation to? So, punta tayo dito, tapos, lagyan natin siya ng animation, in, kung anong gusto mo. O kaya mini zoom, kung gusto mo mini zoom. O kaya para mag-ano siya ng maliit. Every 2 seconds. 2 milliseconds pala. Check. Tapos ganito rin dito sa ano. Sa ito. 2 milliseconds animation. Then in. Ito mini zoom. Then 2 seconds. Bale ito yung itsura niya kapag may animation na siya. Diba? Yung mga bros tuturuan kita paano maging macho. Diba? Ayan. Lagyan na natin to ng kaunti para mag-ano siya, mas maging smooth. O, diba? May animation siya kaunti. Ganun lang gumawa ng PNG. So, paano naman natin lalagyan ng text? So, maglalagay na tayo ng text dito. Gaya ng sinabi ko, pwede naman depende sa anong sinabi dito sa audio, ganun mo lalagyan ng text. Kaya dito mo nilagay. Dito mo tututok, tapos lalagyan mo ng text. 'Di ba? Yan. Add text. Tapos, kung anong sasabihin mo. Yo, sasabihin. Kaya sinabi sa audio ay yo. Yan. Yan, okay na. Tapos, dyan ko ilalagay. Tapos, lalagyan ko ng style ko para makita yung ano niya. Kunyari ganyan, di ba? Ganyan. Para may style yung ano ko, yung text ko, di ba? Tapos, pwede naman maging automatic yung ano, na yung text mo ay mayroong voice. Pwede naman yun mangyari kasi yung CapCut ay mayroong AI. So, punta tayo dito. Edit muna natin yung text, ayusin natin. Itong text. Tapos, lagyan natin siya ng voice. Kunyari, wala kayong talagang binoise record. Yan. Kunyari, wala kayong binoise record. So, i-delete muna natin tong binoise record natin. Ito yung kunyari. Diba? Yan yung original na voice mo. Tatanggalin natin yan. Kunyari, sa text ka lang ng generate ng voice. So, dito sa text, at pinutin natin tong text to speech. Then English o kung anong gusto mo na Gusto ko cute boy. Yeah, bros. Yeah, 'di ba? Cute. Yeah, bros. O, 'di ba? Ganun lang. So, natin to, duplicate natin to para kunyari marami na yung mga text mo. Okay, kunyari ganito na parami yung text mo. 'Di ba? Lalagyan natin siya ng animation para maging maganda yung PNG animation natin. Text, tapos pinutin natin yung text, tapos lagyan natin ng animation. Ito. Tapos, kung anong mo,
Gusto ko yung ano, yung natural lang. Yung parang nagba-bounce siya. Ito, spring. Yeah, bro. 'Di ba? Animation ulit. In. Yan. Kunyari ganito na. Kunyari meron, Yeah, bro. tapos meron kang ano, 'di ba? Meron ka ng animation sa text mo. So, ganun lang gumawa ng ano, PNG animation dito sa CapCut. Bago muna yan, interesado ka ba sa art equipment, materials, and office supplies? Paki-follow ang aking Facebook page, Parkotter, kung saan makakabili ka ng murang art equipment, materials, and office supplies. Para sa mga artists, animator, cartoonist, at office staff na gaya ko. And without further ado, let's get back into the video. Ratio, then 1:1. Gagawa tayo ng green screen na gumagalaw yung ating PNG animation. So, mag-check. Tapos dito sa overlay, then add overlay, PNG gleam natin, itong nangahampas. Tapos, ganyan. Ang gagawin muna natin ay lagyan natin siya ng animation. So, ang gawin natin ay expand hanggang sa kanyang limit. Tapos, ang gawin natin ay lagyan natin siya ng keyframes. Ito. Yung diamond na ano, na plus dito sa ano na to, ang gawin natin ay pindutin natin to. Ganyan. Pindutin natin to, plus. Tapos, punta dito. Plus ulit. Tapos, igalaw natin siya. Tapos, plus ulit. Plus ulit. Tapos, lagyan natin. Plus ulit. Tapos, so, ganito bro, so itsura niya kapag natapos na natin. Bali, ganyan yung itsura niyan. Ganyan, di ba? Bali, ang gagawin na lang natin ay export to 180p. So yun bro, na ano na natin yung ano, natapos na natin yung windscreen na yun. Ang gagawin na lang natin ay i-add natin dito sa ating ini-edit na PNG animation, add overlay, tas export na ano. So paano natin maaalis yung green na yan? Kunyari meron ka ng ginawang mga ano mo, yan, paano natin maalis yan? Yung green screen na yan ay punta ka dito sa baba, tapos to dito sa cutout, tapos chroma key, tapos color picker, tapos pipick tayo ng kulay, itong green na to, tapos intensity, yan, anuhin natin, shadow, intensity, kung gaano kapapal, yan. Yan na, nawala na yung green screen niya. So, ganito ang mangyayari. Kunyari, meron kang ano. So, ang gawin na lang natin, masyado mabilis yung ano niya. Kaya, babagalan ko. Kaya, punta natin dito sa layer na to. Tapos, speed, then, normal, then, pabagalan natin ng kaunti. Baka 0.5 ganyan. O, diba? Kunyari, umano siya. So, yan. Kunyari, meron siyang animation na gumagalaw. O, tapos, nadagdagan na natin siya ng ano, ng isa pang PNG para kunyari na ano na siya. Ano na, bayari yan. Diba? Okay, yan na. Kunyari, ganyan yung nangyari. Tapos, mag-aano siya na ganyan. Kunyari, ganyan yung nakalagay sa PNG animation mo na katulad kay Jellybean. Bali, ganyan yung ginawa ni Jellybean yung kanyang animation na PNG animation niya. So, yun lang.
Alam niyo, 'pag ako nag-lip sync, nakakapagod sa akin. At sa Cane Master pa ako nag-e-edit. Huwag sanang isipin ng marami na 'pag wala akong lip sync, pangit na content po. Sana dumating din yung araw na umunlad ang digital media ng may auto lip sync. May na-research na ako na meron na daw automatic lip sync at kung meron man, gagamitin ko yun. May kasabihan nga daw na ang purpose ng technology ay mapadali ang buhay. Ako na lang yata ang tamad na animator. Ayoko mag-lip sync dahil ayoko mag-drawing ng drawing. Kung may dumating man na auto lip sync, baka magamit ko yun. Huwag sana isipin ng marami na pag may lip sync, maganda na yung content ng animation mo. May iba't iba tayong content. At sa content ko, ayoko mag-lip sync. Ampas ko to sa'yo ang kulit mo Kaya yun. Well, gusto mo matuto ng automatic lip sync and eye blink animation sa CapCut. Itong animation na ito ay magagamit mo sa YouTube Shorts, TikTok, and Facebook Reels or sa iyong animation video dito sa YouTube. Wala ka ng problema, i-animate pa lahat ng lip sync and eye blink dahil may AI na. At salamat sa AI, mapapadali na ang process ng iyong animation. Gaya ko na lazy animator, talagang matutulungan ako nito dahil hinahanap ko ito automatic lip sync dati pa. At sa pamagitan ng paghihintay, years later natupad na ang automatic lip sync at natutuwa akong i-tutorial ito sa inyo ngayon. At sana excited ka na, and without further ado, let's begin. Ito ang mga tatandaan mong i-download mo na application at i-visit mong website. Application ay ang Prism Live, Ibis Paint, or kung may PC ka, GIMP, at CapCut. At lahat ng ito madadownload mo for free sa Google Play Store. At ang website na i-visit mo ay ang Cloud Convert at Adobe Podcast Enhance. All these websites are linked in the description below. So ito na ang complete full tutorial. So mga pros, ito ang animation na ginawa ko sa game. Kung wala kang PC, sa cellphone mo na lang gawin sa Ibis Paint. So ito yung drawing tablet ko, XP10. Kaya kung gusto mo bilhin sa links, I link this in the description below sa Shopee or Lazada. So ito yung ginawa ko. Gumawa ko ng animation na ito, open eyes, close mouth, tapos ito, close mouth, close eyes, tapos ito, open eyes, open mouth, tapos ito, close eyes, tapos open mouth pala. Close eyes, open mouth. So, ito yung mga animation na ginawa ko at ito rin yung creative na animation na ginawa ko. Bali, di ko nag-lip sync talaga. Bali, sa box ko siya inano yung open mouth niya. So ito, open mouth, close. Open, di ba? Basta nakakalito ko ngayon sa ipin. Oh yeah, ganyan yung animation niya kapag di ba? So ito yun, gumawa ako ng creative ways ng iba pang animation kung maliban sa lip sync, 'di ba? Ito yung mga yun. So kung wala kang PC, I recommend na anuin mo na lang sa GIMP. So yun lang. So yun, nandito tayo sa animation natin. So ito yung gagawin natin ay i-download mo yung Prism Live. Ito yung Prism Live na to. Tapos gagawa tayo ng animation natin. So puntahan natin yan. So ang gagawin natin ay i-adjust natin kung nagsasalita siya. Adjust natin yan, kung saan yung limit niya, kung saan siya magsasalita. So, ayan yung example niya. At pupunta tayo sa gagawin nating example. So, dito tayo sa register new avatar. Tapos, pipiliin mo yung nararapat na open eyes, close mouth, close eyes, open mouth, open eyes, open mouth, tapos close eyes, close mouth.
Yan, done. Tapos yan na yung animation natin. So, done. Tas yan na yung kinalabasan nun. Tapos ang gagawin na lang natin ay palakihin natin o paliitin. Yan, 'di ba? Kung ano mang gusto mo o kaya i-rotate mo, 'di ba? Yan na kunyari, yan. Tapos ang gawin mo kung anong gusto mong motion, yan, ayan yung motion niya kapag hindi siya nagsasalita. Yan yung motion niya. Tapos kapag speaking enabled naman, kapag nagsasalita siya, ito yung motion niya. So, ito yung nagsasalita tapos hindi nagsasalita. Ayan yung nagsasalita, 'di ba? 'Pag hindi nagsalita. Ayan, nagsalita tapos di nagsalita. So, ang recommendation ko na lang ay motion niya ay up and down tapos sa disabled din ay up and down din. So, ganyan yung example niya dahil nawala yung record 'pag nasa ano, bale ni-record ko lang din. So, PNG YouTuber tapos video, diyan ka magre-record ng video mo. I-record mo yung ano, yung voice mo kaya kaso hindi ko ma-record kasi nasa ano ako nasa recording din ako mismo. Kaya hindi ko ma-record yung example. So yun, gumawa rin ako ng iba pang creative ideas tulad ng ganito. Ganyan yung quarter box na ginagamit ko sa TikTok. So ito yung example, 'di ba? Nagsasalita siya. Pag nagsasalita siya ng ganyan, o hello, 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 gumaganyan ka. Nire-record mo yung boses mo, ganyan yung ano niya, sinasabi. Yan yung animation niya, ang ganda, 'di ba? So yun yung ginawa ko. Bale nilagyan ko lang na. So ang gagawin naman natin ay kung paano mag-edit ng PNG animation sa CapCut. So ito yung CapCut na gagamitin natin. So gamitin na natin ngayon. So sa mga nagtatanong na dapat pala ay ano, gamit mo ay CapCut na modded pero hindi ko ituturo sa inyo kasi baka ma-demonetize tayo ni YouTube kaya pwede mo naman ma-download yan kung kung sa website na ano mo. So, punta tayo muna sa umpisa para maintindihan mo yung video na 'to. So, 'di ba, modded, 'di ba? Nakita mo. So, punta tayo dito sa new project. Then ito yung Minecraft na background, mada-download mo rin 'yan pero hindi ko tuturo sa inyo kung paano i-download baka kasi ma-demonetize na naman tayo ni YouTube. So, 'yan 'di ba? Tapos ang gagawin mo na lang ay hintayin mo na lang. Wait, wait, wait. So, yun ang nangyari, ano, ito na yung video na yun. So, i-a-add natin kunyari yung animation natin. So, add overlay. At ito yung animation natin ilalagay. Ilagay natin yung animation na yun. So, ito. Tapos add. Tapos, ito yung ano mo. Tapos, i-green screen mo siya. Bali, remove background. Tapos, chroma key. 'Di ba? Intensity, 'di ba? Ano mo na lang, random mo na lang yan. Para hindi ka na mahirap. So, yan. Ganito yung nangyari. Well, gusto mo matuto ng automatic lip sync and eye blink animation sa CapCut. Itong animation na ito ay magagamit mo sa YouTube Shorts, TikTok, and Facebook. Oo, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Kung gusto mo ganyan, export mo na agad yan o kaya ano pang edit mo, ano bang tip mo. So, ang ginagawa ko naman sa YouTube, Shorts, bale itong ginagawa ko. Ang ginagawa ko naman ay inaano ko siya, tawag dito, yung nasaan na ba yun? Ayan, tapos aspect ratio, then TikTok, 'di ba? Tapos punta ka dito sa overlay, delete, tapos
Ito naman yung inano ko. Oop, lumagpas na yata. Ito naman yung inedit ko, 'di ba? Tapos yan, 'di ba? Yung edit natin yung conclusion video. Ine-edit ko na ngayon yan eh. Kaya yun na yung ano mo sa conclusion video na mamaya lang sa video na ito. So paano nga yun oo nga, palaki natin, hindi. Ano muna natin to, remove background, chroma key, pick color, green yung kulay mo, tapos random mo na yan. Tapos ang gagawin mo naman ay ano natin to, sagad natin to. Tapos ano natin, 'di ba? Tanggalin mo yung ganyan. Tapos maglagay ka ng caption, 'di ba? Ganyan, tapos ang gagawin ko na lang ay maglagay ako ng caption, bale dito kung edit ka ng PNG animation, captions, tapos generate. So ito na yung caption mo. Yan, 'di ba? Lo, 'di ba? Ito yung ano mo, gagawin mo ay style, tapos fonts, style, tapos ito yung pipiliin ko. Tapos gawin natin ay size dapat 12. Tapos maglagay tayo ng ano, ng overlay, add photos. Lagyan natin ng ito. Tapos gagawin mo ganyan, kung yari nagsasalita siya, 'di ba? Tapos text. Iano mo siya diyan, 'di ba? Ganda, 'di ba? 'Di ba ang ganda? Bale ano natin, full natin na ayan. Ayan. 'Di ba ang ganda? So yun yung gagawin mong animation sa CapCut. So ganito kung paano ko ginawa, bale na-export na lang natin, kaya yun so yun na. So sa conclusion ng video na ito, alam kong nag-subscribe ang mga tao sa akin dahil sumikat ako dahil sa CapCut video, kaya nagki-crave kayo sa akin ng animation tutorial content. At well, di ko kayo nakalimutan at di pa rin ako tumigil gumawa ng animation tutorial content. Kasi ang totoo, naubusan ako ng idea ng animation tutorial content. Kung gusto mo ng ganituhang content, pakinood na lang ang complete playlist ng animation tutorial dito sa YouTube. At today, nag-tutorial din ako kung paano magpapogi, looks maxing, kasi gusto ko maturuan ng mga kabataan kasi wala na akong idea ng pagtuturo. Kaya idadagdag ko sa content ko gaya ng looks maxing at self-improvement. At maniwala ka, mahaba na ang mga videos ko ngayon para madaming ads at kumita ako na malaki para masuportahan ko ang sarili ko sa pamamagitan lamang ng pag-tutorial. At well, paiwan na lang ng like and subscribe. More videos to come, one at a time, if God willing, and see you in next video.